Praise God. Hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw nga po ang aming buhay. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw nga po ang aming hinahanap. Wala na nga pong ibang hihigit sa iyo. Pinupuri ka namin, O Diyos. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa. Sa ating pong pagpapatuloy, remind ko lang po yung bawat isa sa ating tema. Ito po'y patungkol sa Stronger October. Sabihin nyo nga, Stronger October. Yan. Stronger October. At bakit Stronger October? Because it is all about Christian growth, no? Spiritual growth. And pag pag-uusapan natin yung spiritual growth, maraming bagay yan. Pero isa sa pinakakailangan natin pag-usapan is yung salitang sanctification. Sabihin nyo nga, sanctification. Sa Tagalog po niyan, mga kapatid, pagpapaging banal. Yan po yung panahon na ginagawa tayo ng Lord. Tinitrain tayo sa kabanalan. Yan yun, pagpapaging banal. So may tatlong mahalagang bahagi po sa buhay ng isang Kristiyano at bawal mong lalampasan ng kahit isa rito. Unang bahagi po is yung tinatawag na justification. Ano yung unang bahagi? Justification. Mula sa pagiging makasalanan, mula sa pagiging karapat-dapat sa kamatayan, ginagawa ka ng Diyos na matuwid. Sabi nga, salita ng Diyos, He who knew no sin become sin for us. Siya yung pumasa ng ating mga kasalanan upang ang katuwirang nasa Kanya mapasa atin para nagkaroon ng great exchange. Sa korte ng Diyos, tayo'y makasalanan, pero kung tayo nanampalataya kay Jesus, tayo'y ginawa ng matuwid. Tignan nyo naman, no? Yun yung una, justification. Pangalawa, after justification, it immediately follows by sanctification. Mula sa pagiging matuwid, tinatawag ka naman ng Diyos sa buhay na banal. Ginagawa kanyang banal, day by day. No, ginagawa kanyang matuwid day by day. Ginawa ka na niyang matuwid, no? Pero yung buhay mo, hinuhubog pa niya sa pagiging kamuka ni Jesus Christ. Amen? So pag sinabing sanctification, marami po itong kahulugan. Una na nga po dyan yung pagpapaging banal. Ikalawa is yung parang siniset apart, binubukod. For example, maraming Bible sa church na to. Ilan yung Bible natin lahat dito? Kung hindi 70 or 80 pieces. Sino may pinakamataas na number? Tignan nyo nga. May ano sa akin, may reward. May reward. Tingnan natin. Kung may mas mataas pa ba sa akin? Wala. O, baka magpalit kayo bigla. Wala ba? Ay, may mga walang Bible. Meron ba? Meron bang walang Bible? Oh. Sino mas mataas sa 40? 42. Meron pa? 44. Okay na yan. Hindi kayo kasama sa sa may mini-game. Anyway, pag sinabing sanctification, maraming Bible sa church na to, pero ito yung napili ko. I sanctify it for myself. Binukod ko siya para sa aking sarili, para gamitin ko sa oras na to. Make sense? Yun yung ibig sabihin. Ang daming Bible dyan, pero ito yung sinanctify ko. Pinili ko para sa sarili ko. So yun ang ibig sabihin po ng sanctification. Pagpapaging banal, ibinubukod, no? At pagpapaging matuwid. Ginagawa kang matuwid. Paano yung ginagawa ni Lord? By various trials. Sabi nga sa 1 Peter, ang ating faith ay higit na mahalaga kaysa sa ginto. At ito'y dinadalisay, no? Kagaya ng ginto na dinadaan sa apoy. So, yun yung mga ways kung paano tayong sinasanctify ni Lord. After na sanctification, sa dulo ng sanctification, may tinatawag naman na glorification. Ano nga yung una? Justification. Pangalawa, sanctification, glorification. Glorification, ito na yung finish. Ito na yung end game. Ito na yung dulo ng karera. Kung paano si Jesus ay mahayag, tayo rin na kanyang mga lingkod ay mahayag. Kung paano si Jesus ay pararangalan, dahil binigay na nga sa kanyang pangalan, higit sa lahat ng pangalan, tayo rin ay pararangalan. Tatlong bagay po yan at hindi po tayo pwedeng lumampas sa kahit na ano dyan. Ngayon po, ang pagpapukusan natin ay patungkol sa sanctification at ang title ng ating pag-aaralan ay The Wholesomeness of the Word of God. Ang pagiging kumpleto
ang kamanghamanghang bagay patungkol sa Word of God. Sa ating pag-umpisa, tayo po'y tumayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Medyo mahaba-haba po ang ating babasahin. Sa unang Pedro, chapter 1, verse 22, hanggang chapter 2, verse 12. Nakita na po ba? Amen? Sa page 301 po. Okay. Sabi rito, ngayon, nakita na ba? Amen? Okay. Ngayon, nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. At naghahari na nga sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya, maalab at taos-puso kayong magmahalan. Sapagkat muli kayo sinilang hindi sa pamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos ayon sa kasulatan. Ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak nito, ang lahat ng niyang karikitan, ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas, ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Amen po ba? Ang salitang ito ay ang magandang balitang pinangaral sa inyo. Kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri. Gaya ng sanggol, kayo manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan sapagkat naranasan ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual. Bilang mga paring tinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos na kalugod-lugod sa Kanya, handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamagitan ni Jesucristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, tignan ninyo, nilagay ko sa Sion ang isang batong panulakan na pinili at mahalaga. Hindi mo papayaan sino mang sumasampalataya sa Kanya, ito po ay si Jesus. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa Kanya. Ngunit sa mga hindi sumasampalataya, natutupad ang mga ito. Ang batong tinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon or batong panulukan. At ito ang batong katitusuran ng mga tao, batong ikadadapa nila. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos, ganon na naktakda nga para sa kanila. Ngunit kayo isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng kahanghang gawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadilim patungo sa kanyang kahanghang liwanag. Kayo hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon kayo bayan na hinirang niya. Noon na hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap na nga kayo ng kanyang habag. Let's pray. Aming Diyos, nahayag po ang iyong salita sa oras na ito. Ikaw po ang may-ari ng oras na ito, may-ari ng lugar na ito, may-ari sa mga tao nandirito. Ikaw may-ari ng iyong salita. Gawin mo po ang ayon sa iyong nais, Panginoon. Hini ko po ng iyong lingkod ay magamit upang mahayag ang pangalan ng Panginoong Yesus at mahayag ang mga katotohanan na nasa iyong mga salita. Ikaw nawa ang maitaas, ikaw po ang malayang kumilos. Amin, Diyos. Marami po salamat sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. At makakapo na po ang bawat isa. Kung mapapasin niyo po sa binasa natin, it is a complete package ng buhay ng isang Kristiyano. It is a complete package. Kung paanong mula tayo sa kadiliman, tinawag tayo sa liwanag, kung paanong inuutosan tayo na manabik tayo sa espiritual na gatas, no? At kung paanong ang tinanggap nating kaligtasan ay hindi ayon sa mga makalaman na pamamaraan, ngunit sa pamagitan ng salita na hindi kumukupas. So sa ating pag-aaral, tignan po natin ang panawagan ng Diyos. Una sa lahat, tinatawag tayo ng Diyos na maghanda. Tingnan mo ang katabi mo kung handa na. Sabi mo, kapatid, handa ka na bang makinig? Dahil nandito na rin tayo, gawin na natin yung best natin na makinig. Especially naman, hindi naman po tayo always nakakapakinig ng salita ng Diyos sa buong linggo. No? Maganda po talaga na kailangan meron tayo lagi. Hindi lang pag may special na occasion, pag meron tayong prayer request, hindi lang po pagka meron tayong karamdaman or meron tayong hinihingi sa Diyos. So, a call for preparedness. Kung aangat po tayo sa 1 Peter chapter 1, makikita natin yung panawagan ng pagiging handa. No? Kaya nga, gird up the loins of your mind.
ihanda nyo ang inyong pag-iisip. Be sober, ibig sabihin, mapunta kayo sa tamang pag-iisip at ipagkatiwala niyang buong-buo sa biyaya ng Panginoon sige, tingnan na sa pinaka-direct translation. Pero, gusto ko lang kasi emphasize dito yung the gird up the loins of your mind. Sino nakakaalam ng loin? Kung saang part ito ng karne, let's say, loin. Pigi, hindi siya pigi. Lomo. And ako kasi, anak ako ng butcher, tatay ko, sa Pasig siya ngayon. Yung lomo, malambot siya na part at matatagpuan siya dito sa likod. Special na part yan, yung lomo. Medyo mahal yan. 2 piraso lang yan sa isang baboy. Medyo mahal yan. Kasi siya yung parang malambot na klase ng parang siyang pwedeng gawing steak sa part ng baboy, no? So, pag sinabing gird up the loins of your mind, Old English to, na ang ibig sabihin is ihanda mo yung sarili mo. Kasi, pag sinabing gird up your loins, yung mga lalaki kasi sa Israel, mahaba yung suot nila. Mga nakapalda sila talaga. Mga nakaduster sila. Pero yung suot nila mahaba, isipin nyo paano sila nakakapunta sa mga digmaan. May mga hati yun. So, ginagawa nila, pag ready na silang mag-farm, ready na silang makidigma, ginigird up nila yung loins nila. Inaangat nila yung, tapos tinatali nila dito. So, nakaangat na, parang magiging short. Magiging short siya. So, yun ibig sabihin ng gird up the loins of your mind. So, maging handa. Okay lang? Kasi meron tayong journey na gagawin ngayon. This will be an expository sermon dito sa 1 Peter chapter 1 hanggang chapter 2. Okay. Sige, basahin nga na sa Tagalog. 1 verse 13, kaya nga ihanda ninyo ang inyong isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo. Sige, kahit wag nyo na i-look up, ate, meron naman sila mga Bible and 1 Peter lang tayo ikot. Doon na lang tayo sa slide. Yan, buksan natin ating mga Bible. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamunin ninyo kapag nahayag na si Jesus Christ. So, si Jesus Christ, mahahayag siya, no? Nga lang, tayo kailangan nating maging handa. Yung sa upper ng mga verses, makikita dun kung gaano kadakila yung calling na meron tayo. And because of that calling, kailangan natin ihanda ang ating sarili. Okay, next slide tayo. A call for sanctification. Kagaya na sabi ko kanina mga kapatid, tinatawag po ang mga Kristiyano sa pagpapaging banal, sa sanctification. At hindi pwedeng i-skip ng isang Kristiyano yung sanctification. Alam niyo ba kung ano yung mahirap kadalasan? Yung justification, tinrabaho na yan ni Jesus. Mahirap yan eh. Pero binayaran na niya. Yung glorification, gagawin din niya ng Diyos. Pag muli siyang bumalik, pag nahayag na muli si Jesus. Glorification. Yan na yung nire-resurrect yung mga namatay na mga banal, binibigyan ng bagong katawan, dinadala sa langit, nagkakaroon ng handaan. Yun na yung panahon ng giving na ng rewards. No? Madali yan. Si Lord naman, di siya pumapalya sa pagbibigay ng reward. Nakahandaan na nga yung mga reward para sa atin. Kailangan na lang natin dagdagan yung mga rewards na yun. Paano natin madadagdagan? Or paano natin mababawasan? Tignan natin yung sanctification natin. Ibig sabihin po kasi mga kapatid, na sanctification, paano mo ba ginagawa yung buhay mo? Paano mo ba pinapanindigan yung pagiging Kristiyano mo? Sa 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16, sabi rito, bilang masunuring anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong una. Noong kayo'y wala pa sa tunay na pagkaunawa. Ibig sabihin ng sanctification, yung ginagawa mo dati, wag mo nang gawin ngayon. Malinaw? At pangalawa, sa verse 15, dahil ang Diyos sa pumili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong mga ginagawa sapagkat nasulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Tinatawag tayo sa buhay na banal sapagkat na tumatawag sa ating banal. At ibig sa langit, ang maririnig mong tunog, banal, 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 banal. Pagdating po natin sa langit, ang mahayag po, hindi, yes, pag-ibig ng Diyos, kaluwalhatian ng Diyos, kabutihan niya, pero hindi mo na maikakaila yung kanyang kabanalan. Wala na. Wala na. Makikita mo na siya kung sino talaga siya. At ang Diyos, banal. Kung tayo susunod sa Diyos, hindi tayo pwedeng manatili sa dati nating pamumuhay.
kailangan din natin lumakad sa kabanalan. Dahil ang tumatawag sa atin, banal. So, there is a call for sanctification sa lahat ng tao sa oras na to. Na dahil tayo tinatawag ng Diyos na banal, tayo mamuhay ng may kabanalan. At ito po ang ibig sabihin ng sanctification. Ito ay atas sa atin ng mga Kristiyano, no? Na hindi pwedeng naligtas ka lang, tapos babalik ka sa dati mong pamumuhay. Sabi dyan ni Pedro, parang kagaya ka lang ng aso na sumuka, tapos kinain ulit yung suka niya. Hindi natin maatim, no? Pag na-imagine nyo, nasusuka na tayo. Pero ganun yung ginagawa ng mga Kristiyano. Sa tuwing bumabalik siya sa dating niyang Diyos-Diyosan, sa dating niyang mga kasalanan, kinakain niya yung inuluwa na niya. Kinakain na niya yung inipot na niya. Yung tinalikuran na niya, binabalikan pa rin niya. Kaya, pag ang isang Kristiyano walang sanctification, hindi siya nagiging prepared for sanctification, walang pakinabang ang Diyos sa kanya. Walang pakinabang. Hindi nagiging kaaya-aya sa paningin ng Diyos sa isang Kristiyanong hindi sinasanctify yung kanyang sarili. Okay, pumunta tayo sa ating mga main point. Una, obeying the Word of God purifies. Matatandaan natin na yung topic natin is the wholesomeness of the Word of God. Ano nga po ba yung part ng Word of God patungkol sa sanctification or sa pagpapaging banal? Noong mga nakaraang buwan, pinag-aralan natin yung role ng Holy Spirit sa pagpapaging banal. Tama? Na yung Holy Spirit siya yung nagtatatak sa atin. Yung Holy Spirit siya yung umaangkin sa atin. Yung Holy Spirit siya yung pumupuspos sa atin. At yun yung nagiging sanctification sa atin. Pero ano naman yung part ng Word of God? Holy Spirit is a person. No? Word of God. Ano ang part nito? So, pag sabi rito, obeying the Word of God purifies. 1 Peter 22-23. Ngayon, nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. Ibig sabihin pala, pinupurify, sinasanctify natin ang ating sarili pag tayo nag-o-obey. Amen? Wala na si Bamboo. Si Kawayan, favorite namin ni Pastor John yun eh. Dati rito may Kawayan. Nasaan na ba yun? Wala na? Okay. May Kawayan dito, yun yung pinagsasabitan dati ng mga kortina. Yung Kawayan na yun, sobrang kinis niya. Kahit ilang beses mo siyang himasin, walang sasabit. Kasi si Kawayan na-sanctify na yun. Ngayon, punta kayo sa mga lugar na maraming kawayan. Sa isla, maraming kawayan. Anong itsura ng mga kawayan doon? May himas mo ba yan? Hindi. Masusugat ka. Wala ka pang pakinabang sa kawayan na yan. Ang kailangan gawin mo sa kawayan, linisin mo. Tanggalin mo yung mga matutulis para pakinabangan mo. Ganon din po ang isang Kristiyano. Tuwing siya'y sumusunod, nalilinis siya paunti-unti. Napupurify siya, nagiging kagamit-gamit siya sa Diyos. Kaya nga sabi rito, since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit, sa pamagitan ng pagsunod sa salita ng katotohanan, napupurify natin ang ating sarili. Una sa lahat, sa sanctification, may role ng Diyos. Siya yung nag-uumpisa ng sanctification, siya yung tumatawag, siya yung pumipili. Pero ang nagpapatuloy sanctification process, tayo na. Amen. Tayo po ang gumagawa niyan. Trabaho po yan ng isang Kristiyano na tayo'y magpatuloy sa kabanalan. Obeying the Word of God purifies. Malinaw na po to? Amen? Kung gusto po natin maging kapaki-pakinabang sa Diyos, kailangan natin i-purify talaga sarili natin. At maraming bahagi sa buhay natin na hindi natin alam yung mga kasalanan ginagawa natin. At ang salita ng Diyos, nire-reveal niya kung ano nga ba yung mga kasalanan na yon. Punta tayo sa, makikibukas na ako sa James, chapter 1, 22 to 25. (22 25). Yan, sige, pwede na yan. Okay. Okay. Ayan. Sa 23 tayo.
Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi naman ito sinusunod ay kagaya ng isang taong tumitingin sa salamin, pagkatapos niya makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ng kanyang anyo. Ang Word of God is symbol ng Word of God ay salamin. Sino rito ngayong umaga, tumingin muna siya sa salamin bago siya umalis? Ako hindi ako tumingin, baka may muta ako. Wala kami salamin. Ay, may salamin pala kami malaki. Hindi ko lang siya tinitignan. Kailangan mo tumingin. Kasi, pag tingin mo sa salamin, sasabihin sa'yo ng salamin kung ano yung anyo mo. Ganon din po ang Word of God. Sa mga tao na nagbabasa ng Word of God, nakikita niya kung sino ba siya. Nakikita niya na, mukhang mayabang pa ako. Based sa standard ng Bible, parang mayabang pa ako eh. Uy, parang may inggit ako. Uy, parang meron akong tampo, meron akong inggit, meron akong galit. Nakikita mo kung sino ka. Pero, kung ikaw ay isang Kristiyano na, nung nakita mo yung sarili mo sa salamin, umalis ka na lang, may tao bang gagawa ng ganon? Nakita niya sarili niya may muta, papabayaan na niya. Sa halip, mga kapatid, na kailangan mangyari, pag nakita natin na ating sarili sa harapan ng salita ng Diyos, kailangan na nating mag-adjust. Doon po nangyayari yung sanctification, yung purification, yung cleansing. Kailangan natin gumawa ng aksyon. Sabi nga sa verse 22, mamuhay kayo ay salita ng Diyos, kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi ninyo ginagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Niloloko mo lang yung sarili mo. Nagbabasa ka, nakikinig ka, uma-attend ka, pero di mo ina-apply yung napakinggan mo. Niloloko mo lang po yung sarili mo. Tayo lang din po ang kawawa. Pagdating po sa... Ibig sabihin, hindi po natin napupurify yung sarili natin. Pwede ka mag-spend ng 10 taon sa pakikinig sa salita ng Diyos, 10 taon sa church. Pero kung hindi mo naman ina-apply yung iyong napakinggan, wala pa rin pakinabang sa iyo ang Diyos. Kagaya pa rin tayo ng kay bamboo, kay kawayan, pero magaspang pa rin. Walang pakinabang. Word of God saves. Word of God saves. Yan, 1 Peter 23, verse 25. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamagitan ng binhing nasira. Born again, no? Having been born again, so na-born again na tayo. Maalala natin, di ba, yung pagiging born again sa John chapter 3 is inuumpisahan ng Holy Spirit. Holy Spirit yung trigger. Sabi doon, ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu, pinanganak sa laman ay laman. Ibig sabihin na nagpapaumpisa ng pagiging born again ay Holy Spirit. Pero dito makikita natin, sapagkat muli kayo sinilang, hindi sa pamagitan ng binhing nasira, kundi sa pamagitan ng salitang buhay. Not of incorruptible, but not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God which lives and abides forever. Dito naman, yung binhi na hindi nasisira, na natanim sa'yo, yun yung nagpaumpisa ng pagiging born again sa'yo. Amen? Yun nagpaumpisa ng muling kapanganakan sa iyo. So, Word of God saves. Word of God converts. Word of God starts a new life in a Christian. At yung binhi po na ito po yung makapangyarihang binhi na hindi po nasisira. Ito po ay binhi, ito pong binhi na to ay ang salita ng Diyos. No? Sa verse 25, ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangaral sa inyo. But the word of the Lord endures forever. This is the word which by the gospel was preached to you. Ibig sabihin po pala sa pamagitan ng word of God, nag-uumpisa yung ano? Ano yung first stage ng pagiging Kristiyano? J. Justification. Sa pamagitan ng word of God, nag-uumpisa yung justification. Kasi nabuborn again na eh. Nagkakaroon ka ng bagong spirito, pinapanganak kang muli. So nag-umpisa na yung first part, justification. Pangalawa, the word of God builds up. Well, yung sa una, punta muna tayo sa una. Isa pa? Yan. Obeying the word of God purifies, sanctification na po ito. Okay? So, lagay nyo sa mga notes nyo, sanctification is purification. Yan. Yan yung una. Pangalawang definition ng sanctification, sanctification is building up. Sanctification is building up. Or pagpapatatag, or pagtatayo, or paglago. At ang ibig sabihin
at makakatulong sa pagbi-build up, pagpapatatag, pagpapalago, walang iba kundi ang Word of God. Amen? Amen. No? Therefore, doon tayo sa verse 2, as newborn babies, desire the pure milk of the Word, that you may grow. No? That you may grow. Walang substitute sa Word of God in terms of growth. Sa Tagalog, basahin po natin. Gaya ng sanggol, kayo manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Maraming pwedeng i-consume ang isang Kristiyano. Pwede niyang i-consume yung kasamaan, no? I-consume yung pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri. Ito po yung dating buhay natin. Pwede kang manatili sa mga junk foods na yan. Sabi nga ni Kuya PJ, spiritual junk foods na yan. Pwedeng yan pa rin yung kainin mo, pero lason yan para sa'yo. Kaya ang sabi rito, wag mo nang kainin yung mga spiritual junk foods na yan. Sa halip, manabik tayo sa dalisay na gatas na Word of God, kagaya ng mga sanggol. Yung mga sanggol, di ba? Pagka umiinom ng gatas ng ina yan, may oras naman lang sila ng inom or magustuhan lang nila? May oras ba talaga sila, Ate Char, may oras? Hindi yung pag naisipan lang nila. Twice a day. Every 2 hours? Twice a day, no? Parang intermittent fasting. Pag infant, depende sa age. Nanginginig yun eh. Hindi sila makakita pero ang bibilis ng kamay niyan eh, di ba? Kung ano yung mahawakan talaga nila, diretso sut-sut eh. Nananabik po talaga sila sa dalisay na gatas na ito. At ganun din po tayo. Kung paanong walang substitute sa gatas ng ina, wala rin pong substitute sa Word of God. Wala. At ang Word of God is being used for building up, for growth, being used for edification, for maturity. Word of God lang po talaga yung lahat. Kaya mapapansin nyo po sa mga Kristiyano na nag-umpisa sa Word of God, nag-umpisa na siyang magbulay ng salita ng Diyos, nag-umpisa na siyang manabik sa salita ng Diyos, nag-umpisa na siyang mag-aral, magbasa, magpuyat. Mabilis siyang lumago. Mabilis siyang lumago. Mabilis siyang lumago. Mabilis siyang lumago. Kasi po, ang spiritual maturity, hindi po siya based sa edad. Kailangan, 1-year-old, nakakalakad na. Kahit 1-year-old po, pwede na po siyang mature na Christian na. Pero merong mga 10 taon ng Kristiyano, 5 taon ng Kristiyano, immature Christian pa rin. Carnal Christian pa rin. Makalaman pa rin. Tignan natin yung kabaliktaran ng mga taong matured. May kita na sa 1 Corinthians chapter 3. Sige nga, pabuklat. Yan. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman at mga sanggol sa pananampalataya kay Kristo. No? Gatas sa binibigay ko sa inyo noon at hindi matigas sa pagkain sapagkat hindi ninyo kaya iyon, subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Ilang years na, hindi pa rin kaya. Sapagkat ito ibig sabihin ng immature or carnal, makalaman, makamundong Kristiyano na hindi nagbi-build up sa Word of God. Sapagkat nananaig pa rin sa inyo ang laman, ang inyong pagkainggit, pag-aaway-away, palatandaan na makasilimbutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Yun po ang ibig sabihin ng hindi pa rin mature na Christian, hindi pa rin po lumalakad sa Word of God. Kaya, mga mahal ko kapatid, ano ulit ang topic natin? Sanctification. Sanctification is building up. Kung gusto po natin maging matured Christian tayo, tayo ay maging mga tunay na Kristiyano, kailangan po natin ng Word of God. Huwag po natin pakawalan talaga ang Word of God. Huwag na wag, huwag na wag, huwag na wag. Isipin po natin, ito yung naisip kong analogy dito eh. Para tayong sino mahilig mag-marinate ng mga ulam sa bahay? Mahilig ba kayo mag-marinate? Yung
Kunyari, adobo, ay mamarinate nyo talaga muna ngayong gabi, tapos bukas nyo na lulutuin, o pagkabili nyo ng manok kila Dave, lulutuin nyo na agad. Depende sa luto, depende sa ano, no. Yung nanay ko, nagmamarinate siya. Sabi niya, mas mabilis lumambot, mas umaano yung lasa. Napansin ko rin, si Jill din, mahilig rin mag-marinate. Nagmamarinate siya ng manok. No? Every outing, lagi may dalang yung manok na minarinate niya, sarili niya raw timpla. Pag ang isang manok ay na-marinate or isang ulam ay na-marinate, tama ba mga nanay, mas malambot? Mas mabilis siya maluto? No? Mas nanunuot siya sa loob. Hindi mo kailangang ipilit yung lasa. Nasa loob talaga yung lasa niya pag na-marinate siya. Ganon din po, ang bawat Kristiyano na namumuhay sa Word of God. Ini-imagine ko ang isang Kristiyano, bawat Kristiyano dapat nakamarinate para masarap, para yummy. Dapat nakamarinate sa Word of God para kapakipakinabang sa Diyos. Amen? Isipin natin, dapat lagi tayong babad sa Word of God. Lagi tayong babad sa Kanyang presence. Para tayo ay kapakipakinabang sa Diyos, para tayo ay masarap, kapakipakinabang, masustansya. Make sense ba? Make sense ba yung yung analogy, yung illustration? Kasi, ganito, kung papapiliin kayo, anong gusto nyo? Yung na-marinate, iihawin nyo yung na-marinate o hindi? Na-marinate, di ba? O kunyari, pag-usapan natin baboy. Alam nyo yung baboy, pag hindi na-marinate siya, matigas yan. O papapiliin kayo, parehas naman na fresh, parehas na part ng baboy, liempo parehas. Pero yung isa na marinate, yung isa hindi na marinate. Anong pipiliin nyo? Siyempre yung na marinate. Kahit pangit yung timpla dyan, kahit baguhan nyo nagtimpla dyan, basta may toyo yan, may ketchup, may onting kalamansi, perfect na yan. Na marinate overnight, lalambot, masarap. Ganon din po ang bawat Kristiyano na nag-aaral ng salita ng Diyos. Kailangan po natin ibabad yung sarili po nasa salita ng Diyos. Again, Word of God builds up, nagpapalago. Amen? Okay. Built up and sanctified. Sa 1 Peter chapter 2, verse 4 to 5. Ito. Lumapit kayo sa Kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual bilang mga parang tinalaga ng Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na kalugod-lugod espiritual sa Kanya sa pamagitan ni Hesukristo. Doon tayo sa English. Okay. Being built up a spiritual house, a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So, sanctification, yung una natin definition, sanctification, no? Sanctification is purification. Pangalawa, sanctification is building up. Pangalawa, sanctification is sacrifice or ministry. Now, being built up, being prepared for the ministry. For example, nung ako ay tinawag rito magpastor, sinanctify ako para dito. Inanoint ako para dito. Yun yung ibig sabihin ng sanctification. Binukod ako para dito. Hinanda ako para dito. Even Jesus sanctified Himself. Tama ba? Try ko hanapin verse sa... Yung sanctified definition ni Jesus is prepared Himself for the ministry na mamatay para sa kasalanan ng sanlibutan. Dito sa John, chapter 17, tingnan na 17. Ayun. 17 to 19. 17 to 19. Okay. Ibukod mo sila para sa iyo. Sanctify them, no, for yourself, no? Ibukod mo sila para sa iyo sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan.
Kung paano sinugo mo ako sa libutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa libutan at alang-alang sa kanila, itinalaga ko rin ang aking sarili. Pansin nyo? Tinalaga. Sa English po yan, I sanctified myself. No? Upang may talaga rin sila sa katotohanan. Okay lang tignan sa English. Sa New King James. 17, verse 17 to 19. Yan. Ayan. Sanctify them by your truth. Your word is truth. Tama ba? Yung truth or yung word of God, nagsasanctify, no? Your word is truth. As you sent me into the world, I have sent them into the world. And for their sakes, I sanctify myself. So, sanctification is sacrifice. Amen? Nire-ready mo yung sarili mo for the ministry. And that they also may be sanctified by the truth. Sinasanctify dito si Jesus sa pamagitan na iaalin niya yung buhay niya sa libutan. Sinasanctify naman yung mga alagad for the ministry and the sacrifice na isusugo sila sa mundo. Yan yung third definition natin ng sanctification. Being prepared for the ministry. And this is the last slide, last part natin. Sanctified to be glorified. Wala akong naguhitan dyan, 1 Peter chapter 2, verse 11 to 12. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pasamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Anong part naman po ito? Sa araw ng kanyang pagdating. Anong part po ito? Anong part po ito sa araw ng kanyang pagdating? Ito, by your good works, which they observe, glorify God in the day of visitation. Glorification to. No? We need to be sanctified. Kailangan nating paging banalin for us to be glorified. Upang tayo ay parangalan. Kailangan tayo ay pabanalin bago tayo parangalan. Amen? Ulitin ko, kailangan tayo muna ay pabanalin bago tayo ay parangalan. Hindi, sa panahon po ngayon, parang gusto na po ng mga tao is mga agad-agaran. Lahat instant. Gusto na i-skip yung sanctification. Justification, direkta glorification. Sige, kayo na si Hestas at Dimas. No? Na nung namatay, yung nakapako sa kanan ni Jesus namatay, tiyak, ngayon din kasasamahin kita doon sa paraiso. Rekta yun, pre. Justification, rekta glorification. Sa huling araw, i-glorify siya. Hindi pa ngayon mangyayari yung glorification, sabay-sabay po yan mangyayari. No? Kung saan, mahahayag nga po si Jesus. At mahayag nga rin po yung mga nanampalataya kay Jesus. Pag-usapan natin mamaya yung glorification na yan. So may kailangan gawin. May good testimony, no? Merong denying of yourself, merong walking in righteousness, merong holiness bago yung glorification. Ang tawag po doon, sanctification. At ang pinag-usapan natin, growth, stronger October. Tignan natin yan sa Tagalog. Okay lang, pa-look up ate sa 1 Peter chapter 2, 11 to 12, yung Tagalog. Yan, 11 to 12. 11 to 12. Okay. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan pasamantalahang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Ibig sabihin, nung tayo ay nanampalataya, nagtiwala kay Jesus Christ, hindi na po talaga tayo taga-earth.
Hindi na po talaga tayo taga rito. Ano lang tayo? Ang tawag sa atin ay mga dayuhan, mga sojourners. Ano? So sabi rito ni Pedro, nakikiusap siya na ang gawin natin, talikuran na natin yung mga pagnanasa na laman na nakikidigma sa ating sarili, yung mga nagpapahirap po sa atin ng mga makalaman na pagnanasa. Sa halip ang gawin natin, mamuhay tayo ng maayos sa gitna ng mga hintil. So, kung sinasanctify natin ating sarili, iniingatan po natin ang ating testimony. Yon. Kamusta ka po kaya sa inyong workplace? Kamusta ka po kaya sa inyong school? Kamusta ka sa inyong household? No? Sapagkat bago sila tumingin sa Diyos, titingin muna sila sa iyo. Because you bear the name of Christ, being a Christian. Yon. Upang kahit naparatangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Kailangan mo na may pag-iingat ng testimony, kailangan may pagtalikod sa mundo, bago po ang tinatawag na glorification. So, pag-usapan po natin. Yan. Sakit pala sa mata nito. Okay lang ba? Nag-strike sa akin, no? Kasi lalo to may hepa eh. Okay, dito lang tingin. Obeying the word of God purifies. Word of God saves. Word of God builds up. Word of God, sanctification is sacrifice. Yan yun eh. Built up and sanctified. Sanctified to be glorified. And for all of this, kailangan po natin ng Word of God. Amen ba? Para maging tunay ang lahat ng bagay na ito na pinag-aralan natin, kailangan natin ng Word of God. Ito ang next kong tanong sa'yo. Nagiging kapaki-pakinabang ba sa'yo ang salita ng Diyos? Una kong tanong. Pangalawa kong tanong, ginagamit mo ba talaga ang salita ng Diyos sa buhay mo? Nagiging isa ka ba? Nagiging isa ka ba at ang Word of God sa buhay mo? Ang gusto ko sabihin mga kapatid, kung ang Word of God ay nakakapag-sanctify, bakit kaya iilang Kristyano lang ang gumagamit ng Word of God sa pang-araw-araw? It is about time na mga mahal kong kapatid na i-utilize po natin ang Word of God kung paano po dapat ito ay ginagamit. Hindi po ito kagaya ng cake. Sa halip ito ay kagaya ng tinapay na kailangan natin pakinabangan, kainin sa bawat araw. May tanong po ako. Sino po rito yung gusto matuto kung paano talaga mag-aral ng Word of God? In terms na parang na-devotion mo siya, nanamnam mo siya. Sino po yung may ganong kalooban sa JCOD, sa lugar na to? Yung gusto niya, Pastor, gusto ko po talaga mag-aral ng Word of God para yung sanctification mangyari sa buhay ko. Kasi ulitin ko lang po mga kapatid, hindi po tayo maaaring umabot sa glorification without sanctification. There should be a changed life. There should be a fruit. There should be maturity in our lives. Philippians chapter 1 verse 20. Sige, dyan mo tayo sa chapter 1. Minanap lang ako na exact na verse Ayan, sa verse 29 tayo. Verse 29. Okay? Okay lang, basahin natin po ng sabay-sabay. Ready? Read.
Sige, sige. Dahil pinagkaloob sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Dahil pinagkaloob niya sa atin na hindi lamang magkaroon tayo ng faith sa Kanya, pero ano ba yung kalakip ng faith na yun? May itatanggi ka yung sarili mo. May paghihirapan ka. May ingatan kang testimony. May pagtatagumpayan ka mga trials. Hindi lang po tayo nanampalataya kay Jesus at pinangakuan tayo ng buhay na walang hanggan, at yun na yun. Mag-sacrifice ka, itatanggi mo ang iyong sarili. Magre-repent ka, tatalikuran mo yung dati mong pamumuhay. Yun po ang ibig sabihin ng sanctification, sapagkat mga mahal ko kapatid, yamang ikaw ay nanampalataya na sa Panginoong Hesus, binukod ka na niya para sa kanyang sarili. May special purpose na siya para sa'yo. Hindi ka na maaaring mag-move forward sa sarili mong pagnanais. Binili ka niya sa isang halaga. At yung pinambili niya sa'yo, sarili niyang dugo. Kaya, tignan natin sa next slide. Justification is followed by sanctification. Kung tunay po tayong napawalang sala, susunod na po yung pagpapaging banal. Amen? Sanctification at the end of the race, glory. Pag natapos na po natin ang ating takbuhin, sa dulo po ng ating takbuhin, merong kaluwalhatian na naghahantay po sa atin. Buksan nga po natin, 2 Timothy. 2 Corinthians chapter 9. Sige, 2 Corinthians chapter 9, nasa bandang verse 20. 2 Corinthians to? Verse 9. Mali yata ako. Tingnan ko, double check ko. Try mo nga 1 Corinthians ate. Sa verse 20. Sige, isa pa. Sige, isa pa. Ayan, sige. Okay, ito. Ito. Sa verse 24, ayan, hanggang 25. Okay lang, basahin niyo mga kapatid. Verse 24 hanggang 25. Ready? Read. Amen. Yung gantimpalang hinahangad po natin, nandun po yung sa glory. Pero, bago po tayo umabot sa glory, kailangan po natin disiplinahin yung ating sarili. Basic discipline sa isang Kristiyano, nagbabasa ka ba ng Word of God? Joy mo ba na mag-aral ng salita ng Diyos? O pagka nandito ka lang sa church, nagbabasa? Mga mahal ko kapatid, mahiya tayo sa Diyos. Mahiya tayo sa Diyos. Kung masaya lang po tayo, na magbasa ng Word of God pagka nasa church, pagka prayer meeting lang, nagbubuklat ng Bible. Nakakayaman sabihin sa household namin. Yung Bible ko tinago. Nung umalis ako, hindi ko na mahanap yung Bible ko. Nakatago na sa cabinet, tinago ni Jai. Nakakalat naman kasi yun, laging nandun lang sa ano. Hallelujah. May mga basic spiritual discipline po tayo na kailangan natin i-embody. Unang-una po, Word of God. Kung ang bata pumapalya sa pag-inom ng gatas, anong kalalabasan ng gata? Malnourished yan. Kamukat-mukat natin, patay na pala spiritual nila. Lord, I pray na sa bawat isa, Panginoon, magkaroon po ng pagmamahal sa iyong salita. Na nagkikrave po talaga sila sa iyong salita, na hindi po sila mapakali habang hindi po nila naaamoy, natitikman ng iyong kabutihan.
sa pagbabasa ng iyong salita. This is my prayer. Sapagkat kung hindi ito mangyayari, hindi po tayo lalago. Yun ang una sa lahat, Word of God. Pangalawa, panalangin. Nasasabi ka ba, nakausapin si Lord sa bawat araw? Yung may masumbungan ka lang, may mapaghingaan ka lang, napakasarap na pakiramdam. Paano pa kaya yung tugunin niya yung mga panalangin? Ipakita niya sa iyo na yung buhay mo ay naaayon sa kanyang mabuting plano. Lumuluhod ka ba sa Lord? Nag-i-spend ka ba ng time sa pananalangin? O yung pananalangin mo, kagaya lang ng pananalangin ni Pastor sa unahan? Maikli lang. Siyempre, nagpipray ako sa unahan bago mag-preach. Maikli lang. Kagaya ng pagpipray ng mga worship leader, hindi na pwede habaan yun eh. Nagpipray lang ba tayo pagka maraming tao? Una, Word of God. Pangalawa, prayer. Pangatlo, fellowship. Kailan ka pupunta sa church? Pupunta lang ba tayo sa church pag meron tayong prayer request? Pag may hiningi tayo, pag meron tayong karamdaman, pag may kailangan tayo sa Diyos, hindi po masama yan. Pero nais ko lang po sabihin, wag po nating kaligtaan ang mga pagtitipon. Kagaya po ng nakaugalian ng maraming tao. Ito po yung mga discipline na kailangan natin i-practice upang mula sa justification, ito po yung stage ng sanctification, pinapaging banal niya tayo. Ang reward po nag-aantay sa atin, hindi kagaya ng reward sa Olympics na pagdating ng panahon, maluluma. Ang nag-aantay sa atin na reward ay yung reward na hindi kumukupas. Sino may gusto nun? Amen? Sino may gusto nun? Amen. Kung yung mga Olympians nga naghirap, nagtiyaga, hindi sila kinakain, may mga party silang hindi pinupuntahan, paano pa kaya tayo na ang tinatakbo natin papunta sa langit? Higit po ang sakripisyo na kailangan natin ibigay. Higit po ang pagtanggi na kailangan natin gawin. Maaari po bang tumayo ang bawat isa? Three months ago, nag-umpisa kami na una sa core, GCOD core, ikalawa sa worship team, ikatlo sa mga Bible class students. Nag-umpisa po kami na magkaroon ng pag-aaral sa Book of John. At itong ginawa po namin required yung pagde-devotion. May certain pattern lang po, hindi naman ganun kahirap. At mula po doon, ginawa po namin na required yung pagde-devotion, which is required naman po talaga sa Word of God. Malinaw naman po sa atin yan sa Joshua chapter 1, verse 8. Huwag po natin kaligtan pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ang aking tanong, mga kapatid. Kung may mga nais po magpaturo kung paano mag-devotion, lapit lang po kayo sa amin. Wala yata sila at April, no? So pwede kayo lumapit sa amin. Lapit kayo kay Kuya Francis, kay Kuya Walter, Kuya PJ, kay Mama Lay, pwede kayo lumapit kung gusto niyo magpaturo ng pagdi-devotion. Sa mga kananayan, lapit po kayo. Sa mga youth, yun po ang kailangan mangyari, na tayo po ay makapag-aral po ng salita ng Diyos. Kung may mga challenges din po kayo na, Pastor, gusto ko pong matuto talaga, lumalim sa pananalangin, lapit lang din po kayo. Kasi pag kayo po willing matuto, willing rin po kaming magturo. Sapagkat tapos na po yung panahon na tayo ay nai-inspire lang, namomotivate lang. Ito na po yung panahon para tayo ay gumawa. Sapagkat ang puno na walang bunga, wala pong pakinabang ang Diyos. Ganon din po ang mga namomotivate lang pero hindi tayo namumunga. Hindi tayo gumagawa. Oras na po na yung ating mga natutunan, i-apply na po natin. Kasi kung ang tubig hindi gumagalaw, stagnant ang tubig. Ang tubig bumabaho. Kaya kailangan flow ng flow. Bawat natutunan, ina-apply. Maaari po ba natin awitin sa Diyos? Once again, i-declare natin na, Jesus, ikaw nga lang po ang aming buhay. At Panginoong Jesus, ikaw nga po ay sapat. At Panginoong Jesus, ikaw nga lang po sa habang buhay. Awitin po natin sa Lord.
Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang. Ikaw lamang. Sa Colossians chapter 3, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama si Kristo. Si Kristo nga ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Mga mahal ko kapatid, ito po yung glorification. Ito po yung bagay na kinakapanabigan ng lahat ng mga hinirang ng Diyos na karamihan sa kanila namatay na at tayo ay mga nabubuhay rin, nabubuhay pa. Sabi po rito, tayo ay patay na at ang ating tunay na buhay ay nakatago sa Diyos kasama si Jesus Christ. At kapag siya'y nahayag na, siya na ating buhay, mahayag din tayo at makakahati sa kaluwalhatiang meron siya. Ito po, pangako sa atin ng Panginoon. Ito po, ang pangako ng Diyos sa dulo ng paligsahan, sa dulo ng takbuhin na may gantimpalang naghihintay. Kaya malugod po nating isanctify ang ating sarili para sa Panginoon. Amin, Diyos. We sanctify ourselves to you. Ikaw po ang tumawag sa amin, ang humirang sa amin. Ikaw po ang nag-maintain sa amin. Ikaw po ang nagsusustain sa amin. Ang nais po namin lumago sa iyo, Panginoon. Nais po namin mag-mature, maging kapakipakinabang, Panginoon. Nais po namin, Panginoon, lumago sa iyo. Kaya mga salita mo na eternal, uncorruptible seed, corruptible word, Panginoon, na natanim sa puso, buhay ng bawat mga kapatid ko, dinadalangin ko in the name of Jesus na ito po, Panginoon, ay lumago. Ito mismong mga salitang itong kanilang napakinggan, ang mag-ingat sa kanila, especially sa panahon ng temptation, Panginoon, sa panahon ng panghina, sa panahon ng paglupaypay, Panginoon. Sa iyo ko po sila pinagkakatiwala, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa iyo. Minamahal ka namin, dinadakila ka namin, aming Diyos. Sa pangalan na aming Panginoong Jesus, Amen. Glory to God, mga po na pambawtisan. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.